Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong first half ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General, ano yun? Susunod mo. General reading tayo, Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Bibiwa? Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Bibi, lawakan yung iyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo ha. Bibi, saan ka? Yun. May naipit-ipit na naman kayo. Tandaan nyo lagi na wala sa baraha ang inyong destiny. Nasa inyo pa rin ang pagbabago ng buhay nyo ha. Romance is in the air. Maaari may magbibigay na pagmamahal sa'yo, o may mga makikilala ka man, or may mga susuportahan ka, pagbibigay ka ng pagmamahal with someone, or makaka-receive ka. Magkakaroon ng mga vacation or thinking about something vacation, or someone is want ng vacation. Ganyan. May sinasabi rin na mga need to work it out, no? May mga achievement and may mga success. Kumbaga sinasabi na siguro kung it comes sa romance, sa sarili mo, you need to, may mga bagay na kailangan mo i-working out sa sarili mo. Pagdating sa love. Sa'yo ha. To success. Dealing or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Pwedeng ikaw ito or someone, no? Or someone sa buhay mo. Yan. Pwedeng itong tao na to is kaibigan mo, pwedeng anak mo, pwedeng pamangkin mo, pwedeng a person who's dealing mo. Pwedeng same-sex kayo, ganyan, na mahal ka niya or mahal mo siya. Ganyan. So, may gano'n. Or may mga bagay na kailangan i-work it out dito sa relationship na to. Ayaw nga, no? Desk. Pay attention to your work. Pagdating sa love, may mga need ng pay attention pagdating sa love, no? Siguro, sa part mo, may mga dapat na ayusin, asikasuhin siya sa atin, or sa part niya is ganon. Or in this relationship, no? May mga kailangang pag-usapang maigi, maaring ganon sa iba. Or sa iba sa inyo is, nandito ka sa point mo na kailangan mo mag-pay attention sa trabaho mo. Huwag kang tatamarin, magtrabaho ka. At nagtatrabaho naman ako eh. Hindi, siguro may mga point na kailangan nakapokus ka. Baka minsan nahahang ka, di ba? Minsan hindi ka nakaka-focus, maaaring ganun. Kaya sinasabi sa'yo na you need to pay attention sa work mo. Or, andun ka sa point ng buhay mo na this half month maaaring ikaw magiging busy or andin yung sasabihan ka na pwede ka mag-overtime, ganyan, ganun. Maaaring ganun. And birth or conception of a child enterprises. Sa iba sa inyo is, when it comes to a relationship, this is a rebirth. Ibig sabihin, may tao na gustong bumalik sa'yo. No? May tao na gustong i-work it hard yung relationship again sa iba sa inyo. Or sa iba naman sa inyo is may mga iniisip kayo na business, malaki man o maliit yan. Yan. Baka gusto nyo mag-enterprises, gusto nyo you have an idea na gusto mong ng another income, na pagkakakitaan, maaaring ganun sa iba sa inyo. Or maaari na handoon nyo, maaari itong tao na to is magkakaroon ng pag-uusap related to enterprises, business, or pwedeng may child. Pwedeng itong tao na to is may child siya na maaring ikaw yung binibigyan ng responsibility to take care, pwedeng ganun. Or may buntis o mabubuntis, parang ganun sa iba. Or thinking about a birth, no? Yan na nakikita ko sa iba sa inyo.
Yun. So, iba dito, ano to, pag ito si crib, tsaka ito, bagong tao to. Ibig sabihin, kung single ka, may darating na bagong tao. So, iba sa inyo, babalik. Ganyan. Mamili ka, bago o babalik. Yun lang yun. Ay, indecisiveness allowing your life to rumble aimlessly. Sabi ko na nga, kaya andito siya. Kung ito is a relationship, yung relationship mo, kung ano kayo noon, ganun muli kayo ngayon. Yun. Same pattern. Nakakailangan i-work it hard. I-work it hard. No? Bigyan ng effort to change. Kung this is naman is sa trabaho mo or yung personality mo or yung mga basic situation in life, siguro handang na paikot-ikot lang yung nangyayari sa buhay mo this time. Alam mo yun, pabalik-balik lang. May mga indecision situation ka, tapos parang magpaplano ka pero mababaliwala, may mga ganung sitwasyon. Or maari din naman na mayroon kang kadiling na isang tao na hindi pa rin siya nagbabago. Ganyan. Naisip bata pa rin siya. Na matigas ang ulo niya. Ganyan. Pero pilit mo siya iniintindi. Kung sino man siya sa buhay mo. Uy, news of birth or a new business opportunity. Sabi ko sa'yo may may siguro may nag-iisip na gusto magbuntis o may mabubuntis or also hindi lang to hindi lang to sa tao, pwede yung alaga mo, kung may animal lover ka, maaring yung alaga mo is buntis, manganganak, maaring ganon. Or someone, no? Ako nakikita dito. So, iba dito, opportunity o, ayan, mga bagong trabaho, business, o kaya enterprises, mga ganyan. Magkakaroon ako sa conception of child talaga, no? Yun na nakikita ko sa iyo ito. Maaaring ikaw ang bibigyan ng pagmamahal sa isang bata or maari naman na mas bata yung karelasyon mo or vice versa or maaring yung karelasyon mo is may bata. Maaring ganun. Tingnan natin energy mo. Energy ni Libra. Pwede rin na iba sa inyo, mahilig kayo sa bata. You giving your love and support sa isang bata. Parang ganun. Energy mo. Energy mo. Energy mo. Energy mo, may mararamdaman ka raw Masama pakiramdam mo. Yung nakikita ko, parang sasama yung pakiramdam mo. Yan. Yun na nakikita ko energy mo. Siguro andun ka sa point na makakaramdam ka ng pagod, makakaramdam ka ng sakit na mga kalamnan, masakit ang ulo mo, masakit ang paa mo, masama yung pakiramdam mo, mabigat yung pakiramdam mo, yung mga ganyan sa iba sa inyo, no? Yun ang energy na nakukuha ko sa iyo. Sa iba naman sa inyo ay medyo makakaramdam ka na parang you feeling parang there's a hard work situation na magaganap sa buhay mo. Pwedeng sa trabaho mo. Pwedeng sa karelasyon mo. Ganyan. Pwedeng na andun ka sa point na may mga gagawin ka talaga, Baka busy ka, tapos makakaramdam ka ng pagod dun. Nandun ka sa sitwasyon mo na marami kang may mga multitask or multiple priorities ka na gagawin. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yung maraming movement. Ganyan. May mga actions and movement ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is, siguro makakaramdam ka na you feeling alone, you feeling abandoned, or you feeling rejected, or you feeling mo parang hindi ka naiintindihan ng mga nasa paligid mo, o hindi ka naiintindihan ng tao na yon o handun yung point na pipilitin mong maging okay kahit na may mga sitwasyon na hindi ka pinakikinggan o hindi ka iniintindi or hindi ka, parang mga ganun. Yung sa iba sa inyo.
Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga sitwasyon na gusto mong i-rush or gusto mong madaliin pero hindi pwede, parang ganun. Sa iba ha, tingnan natin parating sa'yo. Parating kay Libra. Pwedeng may mga gusto kang aksyonan pero hindi mo ma-aksyonan kasi kulang ka sa pera, kulang ka sa budget, kulang ka sa ganito. Kahit gusto mong tumulong man yan, hindi pwede kasi cash. Kumbaga sa'yo pa lang, cash-ang-kasya na yung panggastos mo. Pwedeng ganun. Diba? Yan. Pwedeng yung you have a money pero pinagkakasya mo yung meron ka sa ngayon. Pero ka magalala kasi there's a changes happen naman sa nakita ko sa'yo. Halimbawa, dahil dito si business opportunity, gusto mo mag-business pero kulang ka sa budget. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. Parating. Parano. Okay. Ang parating sa'yo, kasi, ang magiging temper mo kasi is sala sa init, sala sa lamig. Parang nandun ka sa point na yun. May negativity, may positivity. Well, ang buhay naman talaga is may negativity and positivity. Hindi lahat kasi positive, di ba? Yun naman talaga. Ang nakikita kong parating sa iyo is makakaramdam ka daw ng pagkalito. Ganyan. Malilito ka, parang malilito ka sa situation mo or pwedeng malilito ka sa mga gagawin mo this time o sa iba naman sa inyo is may taong malilito. Pwedeng, halimbawa kung ang karelasyon mo is dalawa or may taong connected ka sa dalawa ang love niya. Pwedeng ganun. No? Also dito sa sitwasyon mo, may taong magsisinungaling. May taong magsisinungaling, may taong magiging dishonest, may taong sneaky, may tao na manipulative, may bully, mayroong pagtataksil, ako nakikita dito, may taong magsisinungaling talaga, no? May nakikita rin ako dito sa iyo na may mga bagay na i-illusionin ka. Sana ganito, sana ganyan, sana gano'n. Sana makarecover na ako dito, sana maging ganito, maging masaya ako, sana ganyan. Iba naman sa inyo ay ang parating is makaka-receive ka daw ng gift or pagmamahal or tulong. Or ikaw ang bibigyan ng gift or ang bibigyan ng pagmamahal or tulong. Vice versa tayo, no? Parating din sa'yo is, naku naman, ba't ganito? Parang may taong manghihiram sa'yo ng pera. May biglaang kukonek sa'yo. May biglaang kukonek sa'yo. Para mapag-uusapan nyo is money. Yun na nakita ko. Parang money siya. Or maybe ikaw ito. Someone want to commit related to a money. May mga biglaang magaganap ang mangyayari. And then also parating, may mas bata kasi akong nakikita sa'yo eh. Siguro may mas batang tao na kukonek sa'yo. Mas bata siya sa'yo. Kukonek siya sa'yo. Pwede siyang related to a money or pwede itong tao na to isihingi siya ng forgiveness. Parang ganun. Mag-ingat ka lang din, kasi why? Ang nakikita ko kasi sa'yo is may nagmamatsyag sa'yo. Kumbaga, tinitingnan niya yung bawat kilos mo, bawat ginagawa mo, ganyan. Nandito yung sitwasyon na may sisira ng kasiyahan mo. No? Parating din sa'yo yan, may mga enlightenment, abundance is coming, mag-ikat ka na lang din sa mga taong pwede kang nakawan o dayain, no? Nandito rin may mga mag-open sa'yo, no? Happiness, successful, enjoyment, yan may mga parating sa'yo. Pero parang may makakasira sa kasiyahan mo. Parang ganun. Sa iba sa inyo, yun ang nakikita ko dito. Sana hindi yung energy yun. Sana puro positive yung energy yung nakita ko sa'yo. Tingnan natin dapat mong iwasan, Libra.
Dapat iwasan. 7-7. Oh, tama naman. Tama naman. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre, yung magpa-manipulate in a situation. Diba? Iwasan mo yun. Yung i-manipulate ka ng tao, o i-manipulate ka ng karelasyon mo, o ng someone, ganyan. O ma-manipulate ka ng sitwasyon. Iwasan mo yung magdesisyon ka na hindi mo alam if this is right or wrong. Ganyan. You need to see the fact. Kumbaga, iwasan mo rin na mapanghinaan ka ng loob or mapanghinaan ka in a situation. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng boundaries or limitation in life. Iwasan mo yung hindi ka maging more on wiser and stronger. Iwasan mo yung mga tao na sinungaling, manipulative, mapanglinglang, yung mga tao na sneaky, ganyan, mangloloko, ayan, yung mga mandaraya, umiwas ka doon, or ikaw ito umiwas ka sa pagiging ganon. Yun. Iwasan mo, pumasok. Kung sa relationship, umiwas ka sa, being option. Sa mga taksil, yan, umiwas ka. Love. Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Libra? Ay. Ano? Chitamate, anak. Chitamate. Okay. Okay. Yun na. Iba dito LDR, Or magkaiba kayo ng lahi nito. Okay. Baba mo na lang. When it comes to love, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, kasi nagkaroon ng secret nagkaroon ng paglilihim dito sa relationship. Kumbaga, nahandun yung frustration, maaring isa sa inyo is may family or there's a connection with someone. Naging kasi, naging malihim. Kung titingnan ko siya dito, hindi kanya tinuring na as a lover. Tinuring kanya as a person na who can lean on, a person who can give me or makaramdam ako sa kanya ng love and support or being kaibigan, ganyan. Yun ang nakita ko dito Yun ang turing niya sa'yo. A part of my life na hindi siya love partner, hindi ganon. Yun ang nakita ko dito. Yes, nagkaroon na paglilihim. Kung titingnan. Kasi ang nakita ko ito, kailangan niya lang ng suporta. Alam mo yun? Yung tao na nagkaroon, or maybe ikaw ito kailangan niya lang ng suporta. Yun, kailangan niya lang makaramdam ng suporta sa isang tao. Kaya siya nagkaroon ng connection sa iyo. Sa mga nagkahiwalay. Sa mga na in relationship naman, kung kayo is in relationship, may pupo. Kung kayo is in itong, ba't may mga frustration sa relationship na ito, sa nakikita ko dito. So, iba dito kaibigan mo to. Nagkakaroon ka ng frustration sa kaibigan mo kasi masyado siyang, alam mo yun yung, gusto niya under ka niya. Yun na nakita ko sa kanya. Gusto niya under ka niya, basta para sa kanya, marami siyang alam. Dan sa'yo. Sa iba dito, kaibigan to Pwede kasama sa trabaho, pwedeng kaibigan yun. Kung kayo naman is in relationship, ng tao na to, kung kayo is in relationship, yes, you give love and support to each other sa nakikita ko dito. Yun nga lang, maaring in this relationship or maaring sa part mo or sa part niya, may mga pinagdadaanan na frustration in life. Na maaring hindi niya nasasabi sa iyo or ikaw hindi mo nasasabi sa kanya or maybe in this relationship nagkakaroon ng frustration pero nahandin yung love and support to each other sa nakikita ko dito sa iyo. Nagiging more on patient yung isa sa inyo. Sa nakikita ko dito, more on patient siya kasi andin yung
sitwasyon na, oh, I want to still hold yung relationship, sabi niya. I want to keep to hold. Kumbaga, gusto niyang ang panindigan or gusto niyang, ano yun? Gusto niyang maging stable yung relationship na ito forever. Yun ang sinasabi niya. Maaring ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Kasi mga frustration, natural naman yan sa relasyon eh. Magkakaroon talaga. Maaring nandun yung point na sa iba sa inyo, hindi naman lahat, in a two message, maaring may lihim ang isa sa inyo na hindi sinasabi sa iyo. May lihim na nagaganap. May taong may sikreto. Kumbaga. Tingnan natin ang iyong money. Libra money. Kamusta po yung money? Libra. Wow. Wow, ganda. Okay, pagdating sa money mo. Okay, pagdating sa money mo, uy, maganda to. Pagdating sa money mo is magkakaroon ng malaking pagbabago sa money mo. Hindi man siya mangyari by this November, by the next year. 3 days, 3 weeks, 3 months, ganyan. Magaganap yung hinihiling mo. Na malaking pagbabago. There's a big change happen. There's a renewal, abundance, development. Siyempre, kasiyahan pagdating sa pera. Kung titignan mo, 10 to, oh. Diba? Andun yung worth it talaga yung paghihintay mo. Alam mo yun? Paghihintay mo pagdating sa pera na pagbabago, worth it to. Kasi there's a blessing. Ako nakikita sa'yo. There's a wealth, prosperity, and then happy. And material success also is coming. Kasi pera to, no? Magiging matatag yung ano mo, yung pera mo. Big changes kasi ang nakikita ko dito. O ang nakikita ko rin sa'yo is merong kang malupitang pagpapasya pagdating sa pera mo. Nagagawin. Yun ang nakikita ko dito. Meron kang gagawin na isang malupitang pagpapasya. Pwedeng may isang malupitang ka na maglalabas ka ng pera, ng suporta, with someone. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero magiging maganda yung pera mo. As in. Paganda na siya. Sa iba dito, next year to. Siguro, marireceive mo siya within the 3 months. Parang ganun. Nagbabago. Sa iba dito, 3 weeks. Or, kasi November, January, February, November, December. Bakit ba nawala yung December? November, December, January, mga ganyan. Marireceive mo yung malaking blessing na yun sa iba sa inyo. Malaki magbabago sa inyo. Basta blessing, hindi sana weeks lang, sana at least hindi siya year, diba? More on blessing siya. Advice. Oh, Wheel of Fortune, no? Hindi mo na-advise may nakikita ko matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda na yun eh. Pero may matanda akong nakikita. Ikaw ang naghihintay or someone is naghihintay. Parang may mas matanda sa'yo. Either maaaring mas matanda sa sa'yo or ikaw yung mas matanda. Pero naghihintay siya eh. Parang naghihintay siya ng suporta sa'yo. Parang ganun ang nakikita ko sa iba. Yung matanda ko nakikita. Hindi ko alam kung relatives mo siya or kamag-anak, family, parang ganun, o karelasyon. Basta may hinihintay siya na manggagaling sa'yo. Suporta? Parang ganun. May matanda ako nakikita. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon kayo ng level up pagdating sa trabaho. Pwedeng magkakaroon ka na ng ranking, ganyan. Pwedeng ganun. Magkakaroon ka ng level up
o kaya mas madadagdagan nyo yung overtime sa iba sa inyo. May mga ganun situation ako nakita. When it comes sa advice is you need to end something into your life. Use your knowledge, use your intuition, use mo yung strength mo, syempre, to change yung mga bagay na dapat i-change, no? Kumbaga, is you need to find peace. Kailangan is you need to end a situation na nagiging magulo para sa iyo, yung mga sitwasyon na hindi nagiging maganda sa iyo. You need to getting away with something. May mga sitwasyon na kailangan ng planuhin. Tanda mo, this is a time to place your future sa iyong sariling mga kamay, no? Don't wait. Pero you need to careful. Huwag kang mag-take a pause or bukas na lang, tsaka na lang, next time na lang, huwag ganun. Huwag ka maghintay in a situation kasi baka wala ka namang hihintayin. Diba? Baka you need to move forward na. Kumbaga, take it action, mag-forward ka sa mga plano mo, be adventurous, may mga bagay na need to progress, ilaya mo yung sarili mo in a situation, umiwas ka sa gulo, this is time to peace. No, may mga bagay na kailangan baguhin na. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo magtara sa intuition mo. Be creative and be idealism. Kailangan ng clarity. I-renew mo daw yung mga paniniwala mo sa taas, kung ano yung mga dapat na i-renew o believing yourself. No? This is a turning point to decide how you change your life in a good way. Yun ang sabi dito. Yun ang sabi dito. Make a new direction in life. Kasi iba sa inyo, meron namang binibigay sa inyo ng opportunity, mga bagong opportunity to change, to start a new direction in life. Pero nahandun ka sa point na naguguluhan ka. Hindi mo alam kung tama ba yung actions mo o yung decision mo o yung tama ba yung tatahakin mo. Pero there's a decision making to make na kailangan mong gawin in life. Arigato namaste, God bless.